Sinasabi ko na nga ba? Anong ibig sabihin nito? Trinaydor mo kami, Lucila. Nagpain ka para masundan ang anak ko. Nagtiwala kami sa'yo. Hindi po. Hindi ko alam na masusundan niya ako. Sinasabi ko na nga ba? Malakas ang kutob ko na may aswang sa lugar na ito. Inay, huwag mong babarilin si Ador. Mahal na mahal ko siya. Alam mo ang aswang ang lalaking ito. Pero inilihim mo sa akin. Alam mo nagdusa ako at nangulila. Dahil sa kagagawa ng mga demonyong aswang na yan. Hindi ako makakapayag na hindi sila magbayad sa ginawa nila sa papa mo. Huwag, Mama! Ador! Anak! Paano kung umibig ka sa taong ayaw tanggapin ng iyong pamilya? Paano kung ang dahilan ng paghihiwalay ninyo ay isang lihim na matagal nang itinatago? Paano kung ang lalaking mahal mo, anak pala ng taong pumatay sa iyong ama? Alin ang higit na mangingibabaw? Pag-ibig ba o pagkasuklam? Narito na ang ating dula sa araw na ito. Isang lalaki ang natagpuan, wala ng buhay sa isang bakanting lote bandang 6:00 ng gabi kahapon. Hinihinalang biktima ito umano ng aswang. Ayon sa mga residente, may mga bahagi ng katawang nawawala sa lugar ng krimen. Na-recover din ng mga pulis ang isang kahina-hinalang damit na kasalukuyang iniimbestigahan. Wala pa rin pagkakakilanlan sa mga nasabi ng biktima habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng krimen na ito. Naghahasik na naman sila ng lagim. Hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang ang may gawa ng karumal-dumal na krimeng ito. Ganyan na ganyan ang nangyari sa asawa ko. Walang awa nilang pinatay ang inosenteng tao. Mga demonyo sila. Huwag lang magtagpo ang mga landas natin. Dahil kapag nagkataon, hindi ko kayo titigilan. Papatayin ko kayong lahat. Mga demonyo! Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagwawala? Nagbalik na ang mga demonyong pumatay sa papa mo. Ano ho? Napanood ko sa balita kanina. May pinatay na lalaki at wakwak ang tiyan. Ganon na ganon ang nangyari sa papa mo. Malakas ang hinala ko na aswang ang gumawa dito. Ma, natitrigger na naman kayo. Sinabi ba sa balita na aswang ang pumatay sa biktima? Di na ba? Pero nang makita ko ang nangyari, naalala ko ang sinapit ng tatay mo. Kaya kumulo na naman ang dugo ko. Ma, matagal na po nangyari yun. Matagal nang nananahimik ang bayan nating ito sa banta ng mga mapanganib na aswang. Wala na mga aswang. Kalimutan nyo na yun. Isa pa, nakainom na ba kayo ng gamot nyo sa stress? Nakalimutan ko kanina. Iinom nga sana ako kaso biglang nag-init ang ulo ko sa napanood kong balita. Huwag na po kasi kayo manood nun. Alam niyo namang hindi maganda ang mga napapanood nyo dyan. Kaya ikaw, Lucila, mag-iingat ka. Huwag kang basta magtitiwala sa mga taong makakasalamuhan mo. Hindi natin alam aswang na pala sila. Ayoko nang maulit ang nangyari sa papa mo, lalo na sa'yo. Ano ka ba, Ma? Malakas ang pananalig ko sa Diyos. Kapag malakas ang pananalig ng isang tao, walang magagawa ang masama laban sa kanya. Sabi nga, light of the world tayo. Kaya ang mga kampo ng dilim, hindi makakalapit sa atin. Mag-iingat naman po ako eh. Lagi ko pong tatandaan ang bilin niyo sa akin. Salamat, anak. Kahit papaano, napapanatag mo ang loob ko. Ikaw na lang ang mayroon ako. Kaya hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Ma, kalimutan niyo na po ang nangyari kay Papa. Hindi, anak. Hanggat nabubuhay ang mga demonyong aswang na yan at patuloy na paghahasik nila ng kasamaan, mananatiling buhay sa alaala ko ang masalimuot na gabing yon. Hanggat buhay sila, buhay din ang pag-asa kung may pagiganti ang pagkamatay ng tatay mo. Mapapanatag lang ako
kapag may isang aswang na namatay sa harapan ko mismo. Para maranasan din nila kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Nag-iwan ng malaking pilat sa buhay ni Sanya ang pagkawala ng kanyang asawa na pinatay ng mga aswang noon. Kaya't sa tuwing makaririnig siya ng balita katulad ng sinapit ng kanyang asawa, muling nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib at pagiganti ang nasa kanyang puso. Para kay Sanya, hanggat may nabubuhay ng mga aswang, hindi mawawala ang kanyang pagnanais na makaganti. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may isang bagay na hindi niya alam tungkol sa kanyang anak na si Lucila. Meron itong kasintahan, si Ador, isang makisig at mistisong binata na ubod ng bait at matalino. Dahil sa kanyang katangiang yun, labis ang paghanga ni Lucila sa binata. Tulad ng ibang mga kasintahan, hindi rin mawala ang kanilang tampuhan, selosan, ngunit lalo lamang nitong pinagtitibay ang kanilang relasyon. 12:00 usapan namin ni Ador. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Kanina pa ako naghihintay sa bench na to. Sa likod ng School Educational Department building. Nakakainis. Siguro. Kasama na naman yun yung ka-department niya. Ay Lucila, Oh, bakit ngayon ka lang? late kasi akong pinalabas ng prop namin sa last subject namin. Magpapalusot ka pa? Palusot. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyari? Magsabi ka nga ng totoo. Bakit ba? Ano bang iniisip mo? Nagsasabi nga ako ng totoo. Kapag iba ang sinabi ko, magsisinungaling na ako niyan. Alam ko kaya, 11:35 kayo pinalabas. Ayun, kaya naman pala. Totoo naman hindi ba? Anong pinagpuputok ng butsi mo? Saan ka nga galing? At ngayon ka lang? Nagsisinungaling ka. Alam mo namang ayoko sa isang relasyon yung nagsisinungaling. Kailanman, hindi magiging strong ang relationship kung naglilihiman. Sige na nga. Alam ko naman hindi ka magpapatalo. Prinsesa ko. Bulahin mong lola mo. Kaso patay na eh. Patay ng lola ko. Che, Alam ko na kung anong gusto mo. Lambing lang naman ang katapat yan. hindi mawawala to hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo. Ano ba sasabihin ko? Ayaw mo talaga? Gusto mo? Sa akin pa manggaling? Mas mabuti na siguro yung galing sa'yo kasi naman hindi ko alam kung anong pinagpuputok ng butsi mo. Bakit may pa-chocolate ka sa classmate mo? Bakit ka namula? Ayun, oh. Babae yun, Ador. Kung sa'yo walang meaning, sa akin meron. So, nagsiselos ka? Nagpapaselos ka. Hindi ah. Anong rason at binigyan mo siya ng chocolates? Nangihinayang ka na bang magbigay sa akin? Alam mo naman kami mga babae, madaling ma-fall sa mga lalaking pa-fall. So, nagsiselos ka nga? Bakit mo siya binigyan ng chocolates? Hindi galing sa akin yun. Pinabibigay lang ng kaibigan ko na may gusto sa kanya. Kaya lang, nagtilian yung mga classmate ko. Iniisip nila galing sa akin. Sigurado ka? Oo naman. Baka inuuto mo lang ako para maging okay na tayo, ha? Uy, hindi ah. Kung gusto mo, tanungin mo si Brando. O sige, naniniwala na ako. Pasensya na rin, ha? Nagselos lang talaga ako, eh. Seryoso? Bakit? Wala ba akong karapatang magselos? Kinikilig nga ako eh. Kasi nga, the more na nagsiselos ka, the more na napapatunayan ko na mahal mo ko. Kumain na tayo? Pwede ba ako mag-request? Oy, hindi ako DJ. Kaya hindi ako dapat mong requestan, no? Sira, dali na please. Ano bang request mo? Isang kiss lang. Ha? Oo, kala mo naman teenager lang. Ayoko nga. Bakit naman? Hindi lang tayong nandito sa likod nitong building. Mamaya may nagmamanman sa atin. Tapos, ma-video pa tayo. Magkaroon pa ng issue. Education student pa naman ako. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Gusto mo rin ano?
Gusto mo lang sa tamang lugar. Kung hindi dito, papayag ka bang halikan kita? Parang sirato. Gusto mo rin? Oo, pero hindi ako atat. Pakipot. Ikaw ha? Basta sila. Kahit ano mangyari, huwag mo sana akong iiwan ha. Dahil wala na ako ibang pangarap na babae na makasama habang buhay kundi ikaw lang. Ako din naman eh. Di ko rin kaya mawala ka sa akin. Kung magkakalayo tayo, hindi ko rin gusto maghanap ng iba. Pakiramdam ko, wala nang sesayang buhay ko kung iiwan mo ko at ipagpapalit mo ako sa iba. Paano kung isang araw matuklasan mo na merong hindi ka nais-nais sa akin? Paano kung pangit pala talaga ako? Kahit maging sino ka pa, maging ano ka pa, hindi kita iiwan, hindi kita ipagpapalit. Dahil mahal na mahal kita, Ador. Mahal na mahal. Tila idinuduyan sa tamis ang pag-iibigan ni na Ador at Lucila. Kapwa ayaw nilang mawala ang sino man sa kanila. Bumuo sila ng mga pangarap na sila ang magsasama habang buhay. At hindi sila magiging maligaya kung ibang tao ang kanila makakatuluyan. Sobrang tamis ng nararamdaman nila sa bawat isa. Maganda si Lucila. Mistiso naman si Ador, kaya bagay na bagay ang dalawa. Marami nga ang naiinggit sa kanilang pag-iibigan. Habang pauwi si Ador, dama niya pa rin ang kilig. Pero hindi naman nakaligtas sa kanyang ina ang kanyang nararamdaman. Sa pasilyo, mukhang wala yata si inay. Nay! Nandito na ako! Busy yata sa ginagawa niya. Ano kaya ginagawa nito ni nanay? Hindi nagsasalita. Hindi sumasagot sa akin tawag. Siguro nagluluto. Mapuntan nga sa kusina. Sabi ko na nga ba nandito kayo? Nako, mukhang blooming ang anak ko ah. Sino nagpapaganda ng mood mo? Kanina lang pagpasok mo dinig na dinig kong pakanta-kanta mo ha. Kinikilig ka. Okay lang po kasi kami ni Lucila. Nag-aaway po kami pero nagkakasundo rin. Anak, sigurado ka na ba sa nararamdaman mo sa kanya? Oo naman po. Mahal na mahal ko siya, inay. Basta masaya anak ko, masaya na rin ako. Basta anak ha, wag na wag kang manloloko ng babae. Kung wala ka nang nararamdaman sa kanya, sabihin mo ng maaga at wag mong paaasahin. Masakit yun sa side namin mga babae. Paano ko naman po lulukuhin ang pinakamamahal kong babae sa buhay? Mas maganda pa kaysa sa akin? Siyempre po, iba naman po yung ganda nyo. Noong kapanahunan nyo, kayo po yung pinakamaganda. At sa mga kaidaran ninyo, kayo ang pinakamaganda. Pero sa panahon namin ni Lucila, siyempre, siya naman po yung pinakamagandang babae sa buhay ko. Wag ang gandang panlabas ang tingnan mo anak. Tumatanda rin ang tao. Nangungulubot. Yang gandang hinahangaan mo, mawawala rin yan. Alam niyo po kung anong nagustuhan ko sa kanya? Yung ugali hong meron kayo. Katangian ng isang babaeng pwedeng ipagmalaki sa iba. Pati ako binola mo pa. Oy, basta anak ha, masaya ako para sa'yo. Anong amoy yun? Ang bango. Ay, nagluluto nga pala ako ng dinuguan. Oh, sarap. Nakakagutom. Oy, mamaya yan ang ulam natin. Alam kong paborito mo yan. Oo nga po eh. Ay anak, paalala lang ha. Unti-unti ka nang namumulat sa mundo. Ayoko lang mapahamak ka balang araw. Alam mo naman ang nangyayari sa dati nating tirahan. Umalis tayo dun dahil pinag-isipan tayo ng hindi maganda. Ayoko nang maulit yung dito. Opo, namimili pa ako ng kaibigan. Hindi ako basta nagtitiwala sa mga tao. Piling-pili po talaga ang kaibigan ko. At sigurado mapagkakatiwalaan. Mabuti naman kung ganun. Pero kahit sa kasintahan mo,
Huwag ka rin pakatitiwala. Mapanlin lang ang pag-ibig. Bakit naman po, Nay? Mahal ko po si Lucila at kasintahan ko siya tapos hindi ko paniniwalaan. Tsaka, Nay, walang mangyayaring masama sa akin. Mahal namin ang isa't isa kaya walang problema doon. Kahit na, Ador, huwag mo pa rin ibigay ang buong tiwala mo sa babaeng yon. Tsaka na siguro kapag kasal na. Ay naku, Nay, kasal ka agad. Marami pa kaming pangarap sa buhay. Pero Nay, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko. Matapang tong anak nyo. Ay, teka Nay, parang masarap yan ah. Ang bango sa akin pang amoy. Nakakagutom. Alam ko po sa sarili ko na hilaw yan, pero bakit parang ang sarap-sarap niya? Hay nako anak, baka nagugutom ka na nga. Maghintay ka lang at dadalian ko ng pagluluto nito para hindi na kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Tsaka magbihis ka na nga. At mamaya lalabahan ko yung uniforme mo. Sige po. Disisyete na nga palang anak ko. 1 taon na lang. Baka lumabas ng sumpa ng dugo namin. Ito ang kinatatakutan ko. Kahit anong pigil ko, baka hindi ko mapigilan ang pagbabagong darating sa kanya. Panahon na ba para sabihin ko sa kanya ang totoo? O kailangan na naman aming lumayo para maiwasan niya si Lucila? Pero mahal na mahal ng anak kong babaeng yon. Kapag mas lalo pang lumalim ang relasyon nilang dalawa, hindi magtatagal. Malalaman ni Lucila ang lihim. At kapag nangyari yun, iiwan niyang anak ko at masasaktan si Ador. Ayokong mangyari yun. Hindi alam ni Ador ang lihim sa kanilang pagkatao. Pinipilit ng ina na mabuhay sila ng normal sa piling ng mga tao. Nais niyang iparana sa anak ang masayang buhay nang walang naaapakang tao. Kung gaano napakagandang mamuhay ng simple at maayos. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting lumilitaw ang pagbabagong hindi niya kayang ipaliwanag. Oh, ang aga mo. Gusto kong bumawi. Na-late ako nung isang araw kaya eto, bumabawi ako ngayon kaya inagaan ko. Ang bango naman ng boyfriend ko. Tsaka ang pogi. Babantayan kita maigi. Baka maagaw ka sa akin ng iba. Hindi na natin kailangan bantayan ang bawat isa. Bakit naman? Kasi nakaokit ka na dito sa puso ko. Nakakandado pa. Wala na makakaagaw niyan kahit sino. Ikaw din naman ha. Ang ganda mo. Naku, pambobola na naman yan ha. Hindi Lucila. Totoo yung sinasabi ko. Napakasarap sa pakiramdam ng simoy ng hangin dito, no, Ador? Sobrang nakakapanatag ng loob. Oo nga. Alam mo kapag ikinasal na tayo, gusto ko sa ganito rin kaganda. Yung pagtitirikan ng bahay natin, gusto ko sa ganito rin. May mga magagandang ibong nagliliparan, simoy ng hangin na napakasarap sa balat, tsaka may water fountain na nagpapasaya sa'yo kapag nakikita mo. Napaka-sweet mo talaga. Siyempre naman. Alam mo yung mga ganitong klaseng lugar? Bagay na bagay talaga sa atin. Bakit naman? Kasi damin mo yung hangin. Ganyan kita yayakapin palagi. Yung mga ibon na yan, ganyan kita aawitan kapag nalulungkot ka. Yung fountain na yan, kasing ganda ng fountain na yan, ang pinakamamahal kong ikaw. Napaka-romantiko mo talaga, Ador. Kinikilig tuloy ako sa'yo. Payak nga. Sige ba? Ay, sarap naman niyayakap. Uy, wag mo akong iiwan ha. Tutuparin natin yung pangarap natin ha. Alam mo bang ang park na to ay matagal na nakatayo? Oo naman, alam ko yun.
mas matagal pa sa itinayo na park na to ang itatagal nating dalawa. Ganun kita gustong makasama sa panghabang buhay. Ay, salamat ah. May naiisip lang ako. Ano yun, Ador? Siguro dito ka muna. Bibili lang ako ng makakain nating dalawa para mas masarap yung date natin. Sige ba? Ano bang gusto mong pagkain? Yung dati pa rin? Alam mo naman kung ano paborito ko, hindi ba? Fishball tsaka palamig. Mag-ingat ka ha. Bilisan mo lang. Papalapit ng hapon. Mamaya magdidilim na. Sige. Basta wag kang aalis dito ah. Dito kita iniwan, kaya dito kita babalikan. Hindi rin masabi ni Ador ang totoo niyang nararamdaman. Nanunuyo ang kanyang lalamunan ng mga oras na yun. Nakararamdam siya ng sobrang pagkagusto na hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyang sabihin kay Lucila ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun dahil baka matakot ito kapag nalaman nito ang totoong nangyayari sa kanya. Kaya nagmamadali si Ador na lumayo sa kasintahan. Nang hindi niya namamalayan, napalayo na siya ng sobra sa park na pinag-iwanan niya kay Lucila. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng mga alagang manok. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkagutom at pagkuhumaling sa hilaw na manok. Nagtataka siya kung bakit tila ba wala siyang magawa para kontrolin ang nararamdaman. Unti-unti na siyang nakukontrol ng mga pagbabagong nangyayari sa kanya na hindi niya maintindihan. Nasaan na ba ako? Mukhang alayo ko na sa part na pinag-iwanan ko kay Lucila. Dinala ako rito ng mga paa ko. Anong nangyayari sa akin? Bakit ba tila bango-bango sa akin? Nang hilaw na manok na ito. Nang sarap ng amoy niya. Para kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pigilan ng gutom. Nakikita ko pa itong nakatali sa labas ng bakuran. Parang iniaalok na inumin ko ang katawan niya. Ano nangyayari sa akin? Bakit kakaibang nararamdaman ko? Parang hinihila ako. Gusto ko sanang hintayin ang tamang pagkakataon. Baka sakalin may makakita sa akin. Pero parang ang sarap-sarap na ng katawan ng hayop na ito. Ano nangyayari sa akin? Bakit parang natutunaw ang katawan ko? Tinip ako. Mali ito. Maling kumain ng hilaw na manok. Lalo na't hindi siya sa amin. Pero utak ko, ang katawan ko parang hindi ko makontrol. Sana wala makakita. Pero ang gutom ko, parang sumasanib sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito itatago. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa iba. Gutom na ka. Gutom na talaga ako. Pagkatapos niyang mahimasmasan sa ginawa niya, humanap si Ador ng paraan na maitago ang mga bakas na kanyang ginawa sa walang kalaban-laban na hayop. Nakahanap siya ng gripo at ginamit niya iyon para alisin ang dugo sa kanyang mga damit. Mabuti na lamang may nakasampay na short at t-shirt sa isang bakuran, kaya ginamit niya ito. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, bumalik na siya sa kanilang tagpuan nang walang dalang pagkain. Siyempre nagtataka si Lucila noon dahil ang paalam ni Ador, bibili siya ng pagkain, ngunit wala siyang dala. Nang tanungin siya, iba ang kanyang sinabi at hindi pa alam ni Lucila ang buong katotohanan. Saan ka nang galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Akala ko kung napano ka na. Tsaka ano nangyari? Bakit basang-basa ka? Kasi sumama kasi yung pakiramdam ko. Tinawag ako ng kalikasan. Nakakainis nga eh. Kung kailan may date tayo, tsaka naman ito nangyari. Naglakad-lakad ako. Hindi ko napansin. Napadaan ako sa isang iskinita. Yun, may asul na bahay sa unahan.
Di ba may kanal doon? Oo. O tapos? Hindi ko napansin nahulog ako. Akala ko kaya ko. Ayun, nahulog ako. Mabuti na lang may gripo sa di kalayuan kaya naligo na ako. Kaya pala ang baho mo. Pasensya na, Lucila, ha? Okay lang. Ang mahalaga, safe ka. Hindi ka na sa susunod kasi, ingat-ingat din pag may time. Oo. Hindi niya dapat malaman ang nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo. Oh, natulala ka na naman. Kuan, Sorry talaga ha. Iniisip ko lang kasi, ang dumi ng kanal. Sana hindi ka magkasakit doon. Ang dami pang basura, tsaka ang baho. Mabuti pa siguro, umuwi na tayo. hindi mo na tuloy na-enjoy yung pamamasyal natin. Ano ka pa? Walang saysayang lugar na to kung hindi kita kasama. Ikaw lang naman ang enjoyment sa buhay ko eh. Tsaka hindi ko rin kaya mag-enjoy na ganyan ang itsura mo. Dapat pala, sinmahan na lang kita. Nasaan na nga pala yung binili mo? Ay, oo nga pala, no. Sa sobrang pag-aalala ko, sa nangyari sa akin, nakalimutan ko. Ay, naku talaga. Tara na nga. Sasamahan na kita para hindi ka na mahulog ulit. Sige, tara na. Yun ang kauna-unang pagsisinungaling ni Ador sa kasintahan. Hindi niya rin alam kung paano sasabihin kay Lucila ang nangyari. Maging siya man ay litong-lito sa unang pagkakataon na naranasan niya ang kakilakilabot na nangyari sa kanyang buhay. Alam niya na ang kanyang ina lamang ang makakapagpaliwanag sa naranasan niya. Samantala, kina Sanya at Lucila naman. Nagalit si Sanya sa anak dahil sa pag-alis nitong hindi nagpaalam. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Mano po? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Bakit alanganing oras ka umuwi? Pasensya na po kung hindi na ako nagpaalam sa inyo kanina. Biglaan po kasi eh. Biglaan ng alin? Hindi ka na nakasagot. O baka naman sinusuway mo ang bilin ko. Ngayon lang ito nangyari. Na umuwi ka ng alang-aning oras. Wala namang kayong pasok sa school. Pero marami po kasi... Sa lahat ng ayoko, Lucila, yung nagsisinungaling sa akin. Alam mo naman kung gaano ka delikado sa paligid. Naglipa na ang masasamang loob. Paano kung isa ka na sa naging biktima nila? Mama, wala naman pong masamang nangyayari sa akin eh. Wala pa. At hindi na natin hihintayin na may masamang magyari sa'yo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan ka galing at kung sinong kasama mo. Ma, magkasama po kami ni Ador kanina. Namasyal po kaming magkasama sa park. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Pasensya na po. Promise po. Mabuting tao si Ador. Wala kaming ginagawang masama. Wala akong tutol kung sino man ang naging boyfriend mo. Ang sa akin lang, kailangan kilala ko. Mamaya niyan hindi natin alam. Aswang na palang sinamahan mo. Ma! Mabuti nang nag-iingat. Ma, mahal na mahal po ako ni Ador. Mabuti siyang tao. Hayaan niyo po. Isasama ko siya dito para makilala niyo siya. Alam mo anak, importante ang open communication sa mga ganitong bagay. Para at least alam ko kung saan kita hanapin kung sakali may masamang mangyari sa'yo. Wag mo nang uulitin ito, ha? Opo, promise po. At teka, sa park kayo pumunta? Opo, namasyal po kami. Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari doon? Bakit po, Ma? May aswang daw na sumalakay doon. Buti na lang manok lang ang kinain ng aswang. Kaso inubos daw ang manok ng may-ari. Tumawag pa raw ng saklulo ang may-ari. Kaso hindi na nila naabutan ng aswang. Totoo po, Ma? Oo, kaya nga kanina pa ako nag-alala sa'yo. Lalo lamang lumakas ang kutob ko. Na aswang nga ang tumira sa lalaking napabalitang wakwak ang tiyan noong isang araw. Ang dinig ko, bata pa daw yung aswang? Namukhaan po ba? Hindi, iba daw ang itsura. Mabalahibo ang mukha pero sabi ng may-ari, hinabol pa raw nilang aswang at tumakbo ito. Sa katatakbo nito, nahulog ito sa kanal.
Nahulog ka sa kanal? Sa kamamadali ko, hindi ko napansin. Nahulog na ako sa kanal. Oh, bakit bigla kang natigilan dyan? Mabuti na lang at hindi kayo nagkasalubong ng aswang sa park na yon. Kaya Lucila, ipinapaalala ko, doble ingat lalo na sa mga taong sinasamahan mo. Lubhang mapanganib ang panahon ngayon. Hindi na mapagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya ikaw, habang maaga pa, kilalanin mong mabuti ang Ador na yon bago pa maging huli ang lahat. Hindi maalis sa isipan ni Lucila ang sinabi ng kanyang ina. Ang aswang daw na nalasa sa baryo na malapit sa park. Tugmang-tugma sa nangyari kay Adora sa nakita nilang aswang sa park. Pilit niyang itinataboy ang ideya na aswang nga ang kasintahan niya. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isip. Sa kabilang dako, hindi na makontrol ni Ador ang nangyayari sa kanya. Sa kalaliman ng gabi, tila ba may puwersang humihila sa kanya palabas ng bahay nang hindi niya alam na sinusundan na siya ng kanyang ina. 3 beses ko nang nararamdaman to. Inaatake na naman ako ng sobrang gutom. At ng uha, hindi ko mapigilan. Naglalakad ako na parang wala sa sarili. Naririto ang mga alaga naming manak. Patawarin mo ko, inay. Pero hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sa sobra ng tindi ng aking gutom. Naubos ko ang mga alagang manok ni inay na inaalagaan niya para sa aking kaarawan. Hindi na ako normal na tao. Ano ba ito? Bakit ko ito nagawa? Bakit hindi na normal ang nangyayari sa akin? May tao. Ador, Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po napigilan. Ito na talagang inaasahan kong mangyayari. Alam niyo po, tungkol sa akin, Patawad kung hindi ko sinabi sa'yo. Natatakot lang akong ipaalam ng maaga. Baka hindi mo kayanin. Pero sa nakikita ko, hindi ko na kayang itago ang totoo. Nay, sabihin niyo sa akin, bakit ko ito nararanasan? Bakit ko ito nagawa? Hindi ito gawain ng isang normal na tao. Anak, ikaw ang kahuli-hulihang dugo ng isinumpa. Pinatay ng ibang nilalang ang ama mo at ikaw ang isusunod nila. Kaya kita inilayo para mamuhay tayo ng normal sa piling ng mga tao. Pero ngayon, lumalabas mismo sa katauhan mo ang sumpa. Hindi ko. Ayoko lang ganito. Hindi po ako aswang. Ayoko lang ganito. Ayoko. Gusto ko makawala sa sumpa na ito. Dahil alam ko kapag nalaman ni Lucila ang tungkol sa pagkatao ko, lalayo siya sa akin. Ayoko mangyari yun. Ayoko mag-alayo kami, Nay. Anak, patawad. Nadudurog ang puso ko kapag nakikita kitang nagdurusa. Walang ibang hangad ang isang ina, kundi ang mabuhay ng maayos ang kanyang anak. Kung may magagawa lang sana ako para makawala tayo sa sumpa na ito, ginawa ko na. Pero hindi ko rin alam, anak. Hindi ko rin alam kung paano makakawala sa sumpang to. Madamdamin ang mga sandaling yun. Isang pusong nagnanais makawala sa pagkagapos ng dilim. Nagnanais na mabuhay ng simple, umiibig at nagmamahal. Ngunit dahil sa komplikadong kalagayan, tila pinagkaitan ng kaligayahan si Ador ng pagkakataon. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili, kaya ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang sabihin ng kanyang ina
ang tunay niyang pagkatao, bagay na ayaw niyang mangyari. Bakit hindi ko siya makontak? Anong nangyayari sa kanya? Ador, simula nung namasyal tayo sa park, hindi ka na nagpapakita sa akin. Hindi ka na rin pumapasok sa school. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako mapalagay. Gusto ko siyang puntahan. Alamin ko kung ano nangyari sa kanya. Ador, hindi ako sanay ng ganito. Hindi ko kayang isang araw kang hindi nakikita. Pursigido si Lucila na puntahan ang kinaroroonan ng kasintahan kahit alam niyang malayo sa baryo ang bahay nito at delikado ang daanan. Hindi niya inalintana iyon sa puso niya. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kasintahan habang naglalakad patungo sa tirahan nila Ador. Nakita niya nagmamadali itong umiwas sa kanya. Ganun na lamang ang gulat niya nang mag-iba ito ng daan. Isang malawak na talahiban to. Papasok ng gubat. Anong gagawin ni Ador dito? Susundan ko siya. Malalaman kong dahilan kung bakit niya ako iniiwasan. Diyos ko, patunayan niyo po sa akin ngayon ang pagmamahal niyo sa inyong mga anak. Isinasamo ko po si Ador at ako. Ador? Anong nangyayari sa kanya? Ibilisan ko paglalakad ko. Baka ako anong mangyayari sa kanya. Dito ka lang. Huwag ka nang susunod. Aling Dahlia? Bakit po? Ano pong nangyayari kay Ador? Lucila, mahal na mahal ka ng anak ko. Hindi ako tutol sa pagmamahala ninyo. Pero, hindi siyang lalaking karapat-dapat sa'yo. Diyos ko! Ang mga alulong ng aso, alulong ng mga kawang aswang, nagbubunyi sila sa pagiging ganap na aswang ng anak ko. Hinihintay nilang pagkakataong ito. Si Ador, ang huling lahi ng aswang. Kalimutan mo ng anak ko. Hindi ho! Anong Hindi ko siya iiwan! Hinimatay siya! hindi niya nakayanan ang unang pagpapalit ng anyo? Patawad. Wala na akong nagawa para pigilan siya. Ano pong mangyayari sa kanya? Magkakamalay din siya mamaya. Ihintihin ko magkamalay siya. Pero hindi ako sigurado kung kikilalanin ka pa niya. Maghihintay po ako. Kontrolado siya ng itim na kapangyarihan. Kahit ako, hindi ko kayang pigilan. Naniniwala ako. Mas makapangyarihan ang pag-ibig. Naniniwala ako at nananalig sa Diyos. Hindi ako magagawang saktan ni Ador. Humahanga ako sa nararamdaman mo sa kanya. Aling Dahlia, Ipinakita mo lang sa akin ang wagas ng iyong pagmamahal sa anak ko. Kaya wala akong tuto sa pagmamahalan ninyo. Kahit kailan, hindi ko siya kokontrahin sa mga bagay na makakapagpaligaya sa kanya. Ikaw ang kaligayahan niya, Lucila. Sa'yo siya masaya. Hindi pinandirian ni Lucila ang kanyang kasintahan sa kabila ng kanyang natuklasan. Hindi niya rin ito iniwanan. Alam niya sa sarili niya na ang kanyang ina ang unang tututol sa kanilang relasyon. Oras na malaman nito na aswang nga si Ador. Alam din niya kung gaano katindi ang galit ng kanyang ina sa mga aswang. Kaya sa labis niyang pagmamahal, inilihim niya ang kanyang natuklasan. Lihim din siya naghahanap ng karning manok para ipakain sa nobyo, para hindi nito tangkaing kumain ng karne ng tao. Ginagawa ni Lucila ang lahat ng ito dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig na nasa kanyang puso. Samantala,
Si Sanya, lihim ring nagmamanman sa madalas na pag-alis ni Lucila. Malakas ang kutob nito na may hindi magandang nangyayari, lalo na sa paglilihim sa kanya ng kanyang anak. Saan ka na naman pupunta? Rush kasi yung group project namin eh. Kailangan po naming tapusin ng mga groupmates ko. Nang alanganing oras? Ma, alam niyo naman, 4th year college na ako. Ang dami ng gawain sa school. Babalik din po ako agad. Saan mo dadalhin yung mga pinamili mong manok? Po, I'm so disappointed. Kung bakit nagiging malihim ka na sa akin. Nagbago ka dahil sa lalaking yon na ipinangako mong ipapakilala mo sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ko nakikita ang anino ng lalaking yon. Ano ba nangyari sa kanya? Ma, magtatalo na naman po ba tayo? Sige na. Basta't siguraduhin mo lang na sa classmates mo talaga ang punta mo. Hindi sa nobyo mong ilang linggo nang hindi pumapasok. Sinusundan yung buhay niya? Sige na, umalis ka na. Mahuli ka pa sa group works niyo. Sige po. Bumalik ka kaagad, ha? Tumawag ka sa akin kung uuwi ka na. Susunduin kita. Mabuti pa, ihatid na kita. Wag na po. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sigurado ka? Opo. Sige po. Naghihintay na po mga groupmates ko. Diyan na kayo. Matagal na ako nagdududa sa dobyo mo. Lalo't nalaman ko. Taga roon pala siya sa lugar kung saan pinatay ang ama mo. Ngayon ko mapapatunayan ang pagdududa ko kung anong klaseng pagkatao ang nobyo mo, Lucila. Wag na wag ko lang mapapatunayan na aswang yan. Ako mismo ang papatay sa kanya. Walang kaalam-alam si Lucila na nagmamanman ang kanyang ina. Nagdududa sa lihim nitong pakikipagtulungan sa pangangalam na sikmura ng kanyang nobyo. Dala ang baril, sakay ng kotse. Mag-isang minaneho ni Sanya ang sasakyan para sundan ang anak na nakamotorsiklo. Habang si Lucila naman nagmamadaling umabot sa kinaroroonan ni Ador para mapakain ng dala nito mga manok sa pag-asang dahil dito hindi magagawa ni Ador na kumain ng hindi dapat. Nabusog ka ba? Oo, Nagpaalaga na ako ng manok sa mga kakilala ko. Para sa susunod na mga lamang sikmura mo, merong karne. May makakain ka. hindi mo dapat ginagawa ito. Ano ka ba? Di ba nagsampaan tayo na walang iwanan? Ano pa man ang matuklasan natin sa isa't isa. Kahit pinakapangit pa sa buhay natin. Salamat. Kahit paano, nagkakaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko na lumaban. Sasamahan kita. Tutulungan. Gagawa ako ng paraan para makawala ka sa sumpa ng pagiging aswang. Magsasama tayo. Magpapakasal tayo. Ikaw ang gusto kong makasama sa buhay. Kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa. Maiwan ko muna kayo siguro. Para makabuelo kayo mag-usap. Ina, Sige lang. Magbabantay lang ako sa paligid. Pagkatapos ng gabing ito, babalik na sa normal ang buhay mo. Kaya babantayan ka namin para hindi mo isip na lumayo at maghanap ng makakain sa iba para hindi ka mapahamak. sa kalagitnaan ng kanilang pananahimik sa isang liblib na kubo, hindi nila namamalayan na kasunod na pala ang ina ni Lucila. Galit na galit itong sumugod, dala ang baril at gustong patayin si Ador. Sinasabi ko na nga ba? Anong ibig sabihin nito? Trinahidor mo kami, Lucila! Naging pain ka para masundan ang anak ko. Nagtiwala kami sa'yo. Hindi ko po alam to. Hindi ko alam na masusundan niya ako. Ina, Ang mga demonyong nagtatago sa lungga na ito. Malakas ang kutob ko na mga lahi kayo ng aswang! Nay! Huwag mong babarilin si Ador! Mahal na mahal ko siya! Alam mo ang aswang ang lalaking ito! Pero inilihim mo sa akin
Ipinagkaila mo ko bilang ina mo. Nagdurusa ako dahil sa ginawa ng mga kampo ng demonyo. Pakiusap. Nagnanais kaming manahimik. Hindi kami ang mga aswang na tulad ng iniisip mo. Kami ang mga aswang na nagnanais na maging normal tulad nyo. Hindi kami ang pumatay sa asawa mo. Alam mo ang nangyari? Oo, Pwes, mabuti. Para madali ko kayong mapatay. pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako kung bakit humantong sa madugong tagpo ang lahat. Matalik na magkaibigan ng asawa ko at ang asawa mo. Tinutulungan ng asawa mo ang asawa ko na pakainin ng karne ng hayop para hindi makapaminsala ng tao. Maayos ang ugnayan nila. Pero isang gabi, may mga alagad ng batas na sumama para hulihin ang asawa ko. Inisip ng mga kasamahan ko na trinaydor ng asawa mo ang asawa ko. Kaya sa galit nila, tinangka nilang patayin ang asawa mo. Pero pinigilan ng asawa ko. Hinarangan niya ang kapwa kong aswang. Ngunit dahil hindi na kontrol ang galit nila, pinatay nilang asawa ko. Siya ang unang namatay. Pinatakas kami ng asawa ko dahil pati si Ador gusto nilang patayin. Matapos nilang patayin ang asawa ko, ang asawa mong isinunod nila. Maniwala ka, yun ang nangyari. Kung buhay lang ang asawa mo, siya makakapagpatunay na kaibigan niya ang asawa ko. Hindi. Nililinlang niyo lang ako. Pinalalabas niyo lang na api kayo. Pero ang totoo, ang asawa ko ang nadihado. Wala po kaming kasalanan sa inyo. Kahit po ako, hindi ko rin alam ang nangyayari. Pakiusap po. Hayaan niyang mamuhay kami ng normal. Hindi ako papayag! Ipagiganti ko ang asawa ko para maranasan ng mga kasamaan mong aswang kung paano masaktan kapag nawala ang mahal sa buhay. Mama, ako na po nakikiusap. Tigilan mo ng paghihiganti. Hindi nila kasalanan na pagkamatay ni Papa. Umalis ka dyan, Lucila! Hindi mo alam ang nangyari. Umalis ka dyan. Papatayin ko ang demonyong yan! Mama, please! Mahal ko si Ador. Kung papatayin mo siya, para mo na rin pinatay ang sarili ko. Matutulad din ako sa'yo. Magdurusa ng mahabang panahon. At ang masakit, ikaw ang kasusuklaman ko. Kaya please, tigilan mo ng paghihiganti. Alang-alang sa akin. Naniniwala ko kay Aling Delia na inosente sila. Ramdam ko po yun. Mabubuti silang nilalang. Kailanman ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti. Kampon sila ng kadiliman. Kaya gagawa sila ng karahasan. Umalis ka dyan! Aswang ka nga! Aswang ka! Demonyo ka! Papatayin kita! Ah! Bakit ka umarang? Lucila! Lucila! Bakit mo siya binaril? Anak mo siya! Sa amin ka may galit! Bakit mo idinamay ang anak mo? Lucila, mabubuhay ka! Hindi ka mamamatay! Mas nanaisin ko mamatay. Mabuhay ka lang. Lucila, please! Mabubuhay ka! Huwag mo kong iwan! Pakiusap, lumabang ka! Dali na natin siya sa ospital. Anak! Hindi ko sinasadya! Ador, tulungan mo siya. Kailangan madala si Lucila sa ospital. Pero hindi ka pwedeng pumunta. Isang tabi mo muna ang galit mo sa amin. Tsaka mo na lang kami balikan. Pag naligtas sa si Lucila, tutulungan ko kayo para madali kayo makapunta sa ospital. Sa bilis ng kilos ni Ador, madali niyang nadala ang mag-ina sa ospital. Nahimasmasan na rin si Sanya ng mga oras na yun. Kaya wala na siyang ibang inisip, kundi ang madala na lamang ang kanyang anak.
Hindi niya magagawang patawarin ang sarili niya kapag napahamak si Lucila. Sinundan sila ni Ador hanggang makarating ng ospital. Ngunit nanatili lamang siya sa di kalayuan, nag-aabang sa mangyayari. Nang matiyak niyang ligtas na ang kasintahan, umalis siya at nagbalik sa kanyang ina. Sising-sisi naman si Dahlia sa kanyang ginawa. Doon niya napagtanto, hindi maganda ang magtanim ng galit dahil ito ang kumukontrol sa buo niyang pagkatao. Ang galit na yon ang nagpahamak sa kanya, na ikinapahamak din ng sarili niyang anak. Matapos noon, nagpa siya ang mag-inang Ador at Dahlia na lisanin ang lugar na yon at magpakalayo-layo. Makaiwas lamang sa gulo. Pinili ni Ador na samahan ng ina dahil alam niyang hindi rin magiging maganda ang kanilang buhay, lalo na't marami na ang nakakaalam ng tunay nilang pagkakakilanlan. Paglabas naman ng ospital, hiniling naman ni Lucila sa ina na puntahan niya si Ador. Dahil nagkaayos na sila, hindi na rin naman tutuloy si Sanya sa kanilang pagmamahalan, kaya siya mismo ang nagmaneho ng kotse para puntahan ang kinaroroonan ng lalaki. Sino po hinahanap ninyo? Yun po nakatira dito. Ay nako, noong isang araw pa wala nang nakatira dyan. Napansin ko, dala-dala na nila ang mga gamit nila o malis na sila. Saan po sila nagpunta? Hindi ko rin alam. Mahirap din kasi sa amin ang mga taong yon, kaya hindi rin kami nakakapagtanong. Palagay ko sa malayo silang lugar pupunta. Bakit niya ako iniwan? Kung kailan maayos ng lahat? Kung kailan tanggap na nilang relasyon namin? Kung kailan napatawad na sila ni Mama? Ador, nasan ka? Sabi mo walang iwanan. Pero bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Ador, parang hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Ang sakit-sakit na iniwan mo ko. Samantalang ako, hindi kita iniwan kahit nalaman kong aswang ka. Pero bakit ako? Bakit iniwan mo ako? Hindi mo dapat ginawa to, Ador. Hindi dapat. Anak, Iniwan ako ni Ador, Mama. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. patawarin mo ako anak. Kasalanan ko ito. Naging makasarili ako. Hindi ko inisip ang ligayang mararanasan mo sa kanya. Ang sakit-sakit, Ma. Pakiramdam ko. Katulad nung araw na iniwan kayo ni Papa. Ganun ang sakit na nararamdaman ko. Mahal na mahal ko si Ador, Mama. Mahal na mahal ko siya. Kaya sakit-sakit sa akin ang pangyayaring ito. Hindi ko kaya mabuhay na hindi siya kasama. Hindi ko kaya, Mama. Halos madurog din ang puso ni Sanya sa sinapit ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito iniwan. Ginawa niya ang lahat ng paraan para makarecover si Lucila sa sakit na dinadanas sa pangungulila sa kasintahan nitong si Ador. Lumipas ang panahon. Unti-unti nang nakarecover si Lucila. Itinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Secondary Education. Pinalad din siyang makapasa sa LET. Natanggap bilang guro sa kagawaran ng edukasyon. Mas pinili niya magturo sa mga liblib na lugar. Sa pagbabakasakaling magtatagpo ang landas nila ni Ador. Okay, class. Huwag kalimutan ang assignments niyo bukas, ha? Bye, children! Bye, Ma'am! Oh, dahan-dahan lang. Huwag kalimutan pag-uwi ng bahay, ha? Magmano sa mama at papa. Oh, may isang estudyanteng naiwan? Ay, malapitan nga. Bakit hindi ka pa umuwi? Ikaw yung transferi kahapon, hindi ba? May problema ka ba? Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo sa akin ang problema mo. Gusto mo ba? Ihatid ka ni teacher sa inyo?
Oh, bakit bigla kang bumulaho ng iyak? Ex po kasi si Papa. Lalo rin si Mama. Namatay na daw kanina sa ospital. Teacher, wala ng mama ko. Wala ng mama ko. Anong pangalan ng papa mo? Ador del Rosario po. Ano? Na hindi sila magbayad sa ginawa nila sa papa mo! Ako lang yan, Made, ha? Nanghihinayang ka na bang magbigay? Kasi nga, the more na siya ako ka, the more na napaputunta. Gusto ko i-maintain mo lang yung boses mo. Kasi parang tumatanda. Sige, sige. Sa bahay naman, ninululututun ba? Gagawa, Sumakay kayo sa likod ko. Manananggal ako. Madali niyang nadala ang mag-ina sa star.